Eto mga pare, kahit ako hindi ako sure eh. Ano ba pinagkaiba ng safety car lang sa virtual safety car? Tapos, kailan sinasabi ng FIA na, virtual safety car lang ngayon? Kailan sinasabi ng FIA na totoong safety car ang gagawin natin ngayon? Dine-deploy yung safety car, yung full safety car, kapag may mga track incidents na may kailangan ayusin ng mga barrier or may mga debris sa track na kailangan linisin ng mga marshal. Kasi ang magdidictate ng pace nun is yung safety car. Either yung Mercedes na GT or yung Aston Martin. Yung nakikita natin na nasa harap ng mga F1 cars. Lalabas yun. Yung Yes. yun. Pero Okay. kapag may isang kotse na nag-stop lang, nasa gravel part, na wala naman mga debris, kailangan ng alisin. Ano lang siya, virtual safety Virtual car. lang. So anong nangyayari? Anong pinagkaiba nun? Siyempre, pag nakatotoong safety car, may sinusundan kayong kotse, so walang lalagpas na kotseng yun. Pero Correct. pag virtual safety car, wala naman silang lead car na sinusundan. So paano Oo. yun? Paano ang kalakaran pag virtual safety car lang? Pag virtual safety car lang, kung ano yung gap mo, halimbawa ikaw yung race lead, tapos yung nasa P2 is 10 seconds yung gap. Okay. I-maintain lang nila yung gap na yon. Oh, okay. Kung ano yung advantage mo nung magkaroon ng race incident at bago ma-deploy yung virtual safety car, yun pa rin yung na-maintain mo na advantage. Sa steering wheel ng isang F1 car, may makikita ka doon na indicator na kailangan green siya. So, ibig sabihin, na-maintain mo yung speed delta during a virtual safety car na kailangan mong i-maintain. Kapag nag-red ka, lumagpas ka, ibig sabihin, bumilis ka doon sa race delta, penalty ka nun. Oh, okay. So dapat sundan mo lang yung gap mo nung una. Pag mas mabilis ka sa delta, kailangan mong bagalan para tumama. Yes. Paano kung mas mabagal ka dun sa delta, kailangan mong bilisan para humabol? Bilisan mo ganun? rin. Oo, bilisan mo rin. Kasi may mga section yan ng track na makikita mo naman yung speed delta mo. Okay. Unlike sa full safety car, ang magdedictate ng pace, yung safety car. Yung actual. Oo. So dito so- na nagbabudge okay. up yung mga Oo. kotse Oo, from P1 hanggang dun sa P22. So sa virtual prev, parang hindi siya race restart, di ba? They still keep their paces. Tapos meron pa silang indicators na para sundan nila kung ano yung timing before the deployment ng virtual safety car. Kaya pala nung last race sa Monaco, kaya pala medyo nainis si Kimi Antonelli kasi ang layo na ng gap niya, tapos nag-safety car, dumikit na naman sa likod niya yung mga kolokoy na mababagal. Yes. Sa kailangan ko na namang iwan to mga to. Kaya nga dito rin sa Barcelona, nagkaroon ng chance si Lewis Hamilton na mag-pit during the virtual safety car kasi he has considerable gap to maintain his track position kahit na hindi mag-pit sina George Russell at Kimi Antonelli, nasa P1 pa rin siya. Kasi during his pit exit, munti ka na eh. Nandun na sa straight sina George Russell at saka si Kimi. Para less than 1 second yata yung gap nila, at least nung pag-exit. Highlight din yun eh, exciting din yun eh, yung paglabas ni Hamilton sa pit lane dun eh. Pagkatanggal ng pit limiter, harurot din si Hamilton eh. Ayan na. Kasi paglabas niya, virtual safety car ending na eh. Kaya nga talaga, ang ganda ng timing talaga eh. Yun yung mga highlights din eh, timing ng Ferrari.